pag-serve ng preventive suspension ni Governor Hubahib ay is it for the public interest or for political interest? Yan ang katanungan ngayon. Issue rito is, of course, ang Office of the President, alam natin kung sino nag-utos dyan. O alam natin, o alamin natin kung sino ang nagbigay sa kanya ng facts relative to the issuance of the preventive suspension. No? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Na doon ko nakikita na nag-issue sa permiso sa isang rally ay maaring makita bilang pagsuporta sa mga democratic yung prinsipyo nga tulad ng kalayaan sa pagpapahayag at pakikilahok sa politika. So malinaw dito na isang hakbang na hadlangan ang mga prinsipyong ito na kung saan yung rally ay inilaan upang magpahayag doon sa tinatawag natin na mga major issues sa Pilipinas katulad ng pagsusog o amenda ng ating saligang batas. So yung sulat na ginawa ng Office of the President ay makikita natin yung persepsyon ng political na pagkiling o ang paggamit ng administratibong kasangkapan upang supilin sa pagtutol ay maaring makasira yun sa tiwala ng publiko. Yun ang aking pag-aanalisa dyan. Napakahirap nung wala akong makitang legal na batayan na iserve mo yung preventive suspension. Hindi ito napakalaking kaso. In fact, ang ating local government code encourages yung peaceful settlement between and among officials na ginawa nga na isang issue. So makikita natin na yung pagsuspindi mo sa isang gobernador na nahalal na opisyal ay talagang magambala yan sa lokal na pamamahala at administration. At alam natin yan na malaki ang epekto niyan lalong-lalo na sa paghahatid ng mga serbisyo Attorney, at anuman proyekto. May singit ko lang. So, ibig sabihin, hindi pala si Governor Hubahib yung nakakommit ng grave abuse of authority dito kasi sabi mo nga, moot na nga kasi naibalik na After 1 month lang ata yun Kasi November yung issue, pag December naibalik na agad. So, ang basahin ko lang muna yung statement ng Office of the President, attorney, para at least mabigyan din natin ng gabay yung ating mga kababayan sa nag-ugat ang kaso. Sabi dito, the Office of the President issued an order preventively suspending Governor Edwin Hubahib for a period of 60 days. The OP made a thorough assessment of the administrative complaint filed by board member Orly Amit against Governor Hubahib. The OP found that the complaint sufficiently alleged grave abuse of authority and oppression on the part of Governor Hubahib in connection with the recall of board member Amit's service vehicle without legal basis. The issuance of the preventive suspension did not violate Governor Hubahib's right to due process. Firstly, his office ordered the respondent's suspension to prevent any undue interference in the conduct of the investigation. And secondly, the preventive suspension of Governor Hubahib was ordered only after the issues were joined in accordance with Section 63 of Republic Act No. 7160 and Section 1 and 4, Rule 6 of the Administrative Order No. 23, Series of 1992. The OP remains committed to ensuring transparency and fairness in all administrative proceedings. Isa pang tanong, attorney, saan ba ang nauuna? Investigasyon ba bago ang preventive suspension or preventive suspension muna bago ang investigasyon? Well, basic naman yan kasi alam mo yung preventive suspension, kinakailangan dyan ng proper and appropriate investigation, impartial investigation, napakalinaw yan kahit na sa local government code natin. At makikita naman natin dito na kahit na sinasabi
ng Office of the President na issues were joined, katulad ng binitawan ni Governor Baib, ay malinaw na itong suliranin na ito na kung saan ay nagsampa ng complaint ay properly settled even before yung 1 month or less than 2 months na yan na panahon, no? Na sa katunayan nga ay wala ngang issue, kaya nga binabanggit ko na moot and academic, kaya nag-overreact dito. Or ang question ko dyan is this really yung pag-serve ng preventive suspension ni Governor Baib is it for the public interest or for political interest? Yan ang katanungan ngayon, no? Kasi kung titignan mo, ano bang tawag yun? Walang kabuhay-buhay or napakaliit na eksena na mag-issue ka ng preventive suspension at yung timing mo ay malinaw na merong mas malalim na motibo or intention, no? Ito nga, yung sinasabi ko na ako'y naniniwala na in-issue yan, no? Dahil siguro para hindi magkaroon ng tinatawag natin na yung pagsuporta, no, yung mga supporters halimbawa ni Governor at ng lahat ay magkaroon ng pagdududa, no? Pero nakita naman natin yung kabuuan ng rally. Ito ay isang makasaysayang muling rally na karuktong nung nangyari noon sa Manila, no? Na inyong inunahan nung kung saan ay sumisigaw tayo ng hustisya. Sumisigaw tayo ng justice, hindi lang para sa ating bansa, kundi sa mga pangyayari at kay Pastor Quiboloy. Opo, attorney, eto pa. Kasi nga, ang nababanggit ni Governor Hubahib, hindi nagkaroon ng kung nagkaroon na ng investigasyon bago ang preventive suspension. Kasi sinasabi din ata sa na kailangan muna ng sapat na dahilan para magkaroon ng preventive suspension. Pero wala daw investigasyon hindi nga siya na-imbestigahan, sabi niya. Kaya nga ito, Admar, yung ginawang preventive suspension, kumbaga, ay laro yan sa politika, no? Yan ay yung mga aksyon ng Malacanang na lumilitaw na hindi proportional yung ginagawa nilang pinatahimik o pinapahina ang mga kalabang politikal na maaring humantong, no, naman sa pagkasira ng tinatawag nating usually na demokratikong pamantayan at tiwala ng publiko sa mga prosesong pampolitika, no? Kaya nga itong ang nabanggit na ito ay sabi ko napakaliit na bagay na dahilan na mag-issue ka ng preventive suspension sa isang halal ng bayan na kung saan ay wala ka naman makikitang grave abuse of discretion or grave abuse of authority. Kaya nga nabanggit ko kanina, I think malaki ang pagkukulang ng Office of the President dito. Sila ang umabuso ng authority dito. Attorney, sabi pa nga na ibang netizen na kaya naman yan maresolba sa programa ni Tulfo. Kaya nga isipin mo napakababaw na dahilan na Admar, no, Carla, no? Tinawag niya ng pansin na merong kailangan na yung paggamit ng sasakyan para gamitin sa engineer's office, na in reality ay bahagi yan ng administrative function ng gobernador. Pero at the same time, merong paglilinaw na nangyari, ibinalik yung sasakyan. And then of course, wala nang major issue. So dapat tinignan ng Office of the President na walang issue po rito, walang problema po dahil naresolba peacefully. At iyan naman ang nilalaman at espiritu ng local government code. Sa mga ganitong bagay ay kung pwedeng merong tinatawag nating settlement, wag na nating palakihin. So kaya lalong tumitingkad yung issue na ano ba ang motibo at bakit yung timing is doon mismo after the issuance of that permit rally. Attorney, balikan lang kita mamaya. Merong mga katanungan din si Carla. Yes, Attorney, dagdag ko lang, no, kasi sabi nga po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na
what is unbelievable to me is walang notice, wala lahat. Basta sinabi lang sa kanya na umalis po siya dun sa pwesto. Na thinking naman po, attorney, na taong bayan po yung nagboto po sa kanya to become the governor po. Elected, hindi appointed. Oo. So sabi din po na ang pagsuspindi din po kay Governor kay Kuya Gov ay base sa reklamong grave abuse of authority at oppression na inihain ni Davao del Norte Provincial Board Member Orly Amit. And then giniit din po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang suspension po kay Hubahib ay may kinalaman umano sa pagdalo nito sa prayer rally ng mga pro-Duterte supporters. Ano po yung masasabi niyo po dito, attorney? Well, kaya nga tama yung agam-agam at saka analysis ni dating Pangulong Digong, no? Nakatali ito at nakakawing ito sa hindi malinaw yung ebidensya or transparency na ebidensya na ang suspension meron bang katwiran to? May batayan ba ito sa batas? At hindi na-impluensyahan ng mga pampolitikong konsiderasyon, no? So, batay dito ay makikita natin na yung preventive suspension na yan ay talagang sumasalungat sa mga tinatawag nating even the principles ng transparency and accountability at pati na mismo ng administrative code at saka ng ating local government code. Kasi tama yung sinasabi mo, Admar and Carla, no? Anong ebidensya? Nagkaroon ba ng hearing dyan? Binigyan ba ng pagkakataon si Governor para mapaliwanag yan? Samantalang isang tawag lang doon sa nagreklamo, malalaman niya na walang problema, na nagsettle na naayos na. So, yun ang nakikita natin na napakalaking problema kung pinapasok mo yung political na consideration. Kaya tama si Pangulong Digong dyan, tama si Governor Hubahib. Yes. At of course, tama ang inyong analysis dyan. Yes, attorney, kasi nga 'di ba itong nangyari po kay Governor, walang notice, wala man lang hearing na nangyari. So, tama. Parang po talagang nangyari, attorney, no? It really violates the due process of law. Tama po ba, attorney? Tama yan. Oo, violation yan. Kasi kahit na sabihin mong issues were joined, ano ibig sabihin ng issues were joined? Kasi usually, ginagamit lang yan na terminolohiya ng mga abogado kung merong reklamo at ikaw ay sumagot. You filed an answer. Yan, issues were joined. Pero it does not stop there. Kinakailangan merong masusing tinatawag natin ng administratibong proseso upang imbestigahan at tignan kung ano ang magiging batayan at anong ebidensya sa pagsuspinde o pag-issue ng preventive suspension kay Governor Hubahib, no? So, ito, naresolba ito dapat napakamaliit na bagay. Kaya hanging on their heads is yung timing at uulitin ko yung motibo. Because it did not serve at all the public interest of Davao del Norte citizenry. Ito na ba yung katapusan na may legal remedy pa, attorney, dahil hanggang ngayon ay nagmamatigas pa rin si Governor Hubahib. Hindi niya iiwan dahil ang kanyang nararamdaman, injustice yung nangyari sa kanya. Ano po yung natitirang legal remedy ukol dito po, attorney? Siguro ang pwedeng gawin kagad ng mga abogado niya ay i-challenge yung order ng Office of the President doon sa pag-issue ng preventive suspension. Kasi illegal and abuse of authority yung pag-issue ng preventive suspension na yan ng Malacanang. Halimbawa, nakakuha siya ng paborableng desisyon. Yung nagpataw ba sa kanya ng utos na isuspend? Kasi grabe din yung damage sa kanya. For sure yan. Dahil biruin mo, isa siyang public official na nakatanggap ng maraming mga pagkakilala prior nitong issue na ito. So kumbaga baliktad, no? Ang sabi pa nga ni Mayor Baste
na gustong-gusto niya itong si Governor Hobaje kasi napaka down to earth, humble, alam mo naman yung pinanggalingan niya, wala naman siyang may pagmamalaki na mataas na pag-aralan, ang kanyang may pagmamalaki lang ay yung taos puso niyang pagsiservisyo. Kaya nga nakakuha siya ng mga awards. Halimbawa po, pumabor sa kanya ang korte ukol dito. May pananugutan ba yung nagpataw ng suspension sa kanya na naka-apekto din lalo na sa kanyang imahe? Well, ang makikita mo diyan kung merong abuse or grave abuse of authority, halimbawa, bagamat may kapangyarihan to issue preventive suspension, ay kumbaga isang konsiderasyon na parang level of corruption yan o political corruption, no? Lalo na kung ikaw ay na-impluensyahan ng political consideration. So ang issue rito is, of course, ang Office of the President, alam natin kung sino nag-utos dyan. O alam natin, o alamin natin kung sino ang nagbigay sa kanya ng facts relative to the issuance of the preventive suspension. No? So I'm pretty sure na doon sa pagpa-file halimbawa ng case, papasukin at pa-file ng Secretary ng DILG at pati na ang Office of the President na nag-issue niyan, no? So, malaki ang most likely, ang pananagutan na nakikita natin diyan is lalong hihina, in a way, yung tiwala ng sambayanan. Kung makita at malinaw ang tunay na kulay ng motibo nito, yung tinatawag nga nating political interest at hindi public interest.